everyone! Andito na naman tayo sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. So sabayan nyo kaming uminom ng mainit na tsaa at nagbabalik ang pinakamamahal natin, walang iba kung hindi si Monsignor Emmanuel V. Sunga. Sabay tayo! Let us praise the Lord and give Him thanks. So, Monsignor, maraming salamat sa iyong pagbabalik at marami kaming natututunan. Yun po bang letter V, yung iyong middle initial ay Venko? Opo. So, how are you related to yung namayapang Monsignor? Pinsang buo yun ng mother ko, pero Venko ang linya na. Kaya sa amin, may mga religious on the direct line and on the sideline. So talagang pang Leviticus, yung iyong mga Levites, mga pampari talaga yung iyong lahi, Monsignor. Ang Hagunoy po kung saan kami nagmula ay isa sa pinakamaraming pari at mga religious na naibigay sa simbahan. Oh. Sa aming lugar, hindi ka lalampas ng 5 bahay na walang isang bahay na merong pari. Talaga, ganun kadami po. Yung iba'y patay na lamang. Pero marami. Marami. So, sana po ay dumami pa, no? Sana nga po. At yun ay dahil sa kung maganda at mahusay ang mga paring na pupunta roon ay nakapagbibigay ng inspirasyon, nakapagbibigay ng lakas ng tawag ng Panginoon sa mga tinataniman niya ng vocation and mission sa kanilang buhay. Ito po, Monsignor, meron pong magandang sinabi si Pope John Paul II na ngayon ay isa ng santo. Pakinggan po natin. Ang sabi po niya, the world looks to the priest because it looks to Jesus. No one can see Christ, but everyone sees the priest. And through him, they wish to catch a glimpse of the Lord. Immense is the grandeur of the Lord. Immense is the grandeur and dignity of the priest. Wow! Kaya ngayon titigan natin lagi si Monsignor Sunga. Talaga, the glimpse of Christ. So kanina binibiro ko si Monsi eh. Inggit na inggit ako doon sa complexion niya eh. Walang wrinkles si Monsi. Pero Mons, ang buhay pagkapari, syempre puno rin ng konsumisyon yun, hindi lang puro misyon hanggang dulo. So paano ka nagko-cope with the stress, pressures, tension brought about by the challenges sa buhay ng isang pare? Naalala ko yung sinabi sa akin ng spiritual director ko, forget everything but never forget how to pray. Okay. Because prayer is union with God. It is not recitation of formularies or what. It is your union with God. And how does God unite with us? It is to the heart. God resides in ourselves, in our heart. That is the biblical heart, not the physical heart, not the romantic heart, but the biblical heart. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, lagi natin naririnig, change your heart, rend your heart, not your garments. And that heart is the biblical heart wherein God unites Himself with each one of us. And that is fortified, strengthened, and with all the forces of the divine graces, that is the residence of God in us. So, union with Christ. Monsignor, was there a time na, kasi parang familiar yung mga sinasabi mo, naging spiritual director ka ba ng apostolado ng panalangin? Until now. Oh, kaya naman pala, nararamdaman ko yung sa iyong mga sinasabi, no? Kaya marami kang inalagaan ng mga apostolada. Hello, mag-hello ka, Monsi, sa ating mga apostolada. Yan yung mga bantay ng simbahan talaga dati na nakaluhod talaga at hindi mag-absent. Pero maganda, Mons, yung challenge mo ha. Prayer is not simply a recitation of prayers, but really being united with Christ. Pagka naging united kami with Christ, ibig sabihin,
talagang pipigilan namin yung mga pagkapilya namin, pagiging madaldal namin, para all the time kasama namin si Kristo talaga. And you are not united with Christ. Hindi tayo nakakaisa ng Diyos kung tayo nakaluhod, kung tayo nagsisimba, kung tayo nagro-rosaryo, kundi every moment of our life. Ika nga ng mga Benedictines, Saint Benedict and Saint Scholastica, the sister. Anong motto nila? Ora et labora. So your labor, your work becomes a prayer. Because when you, at the beginning of the day, unite yourself to God in all your doings, in all your joys, in all your sorrows, the thing that we are doing now is a prayer. Because we do God's will, we fulfill what He wants us to do for the betterment of the world, for the betterment of our fellow men, and for the betterment of our souls. So much so that it is a prayer. We are uniting ourselves with God every second of the day, every second of our life. So talaga, Monsignor, itong mga apostolada natin, talagang lumuluhod talaga yan. At hindi bumababa sa isang oras. Kasi merong holy hour talaga. Pero Mons, marami na rin bang namayapa na? Kung isang batalyon ay narorositas. So sasalubong, naghihintay na sa ating pagdating. Maybe you have heard about Sister Susan Reyes, sila Chairman Lopez, sila Charing de Rosario. Ang dami na po nila. Ngayon, yun nga ang problema namin ngayon. Walang mga kabataan na pumapalit sa kanila. Kahit na yung kanilang mga anak, kanilang mga apo, ayaw din nagsashy away. Pero Monsignor, kahit naman mag-try ng best, no, itong mga mothers natin, parang ang dami kasing options. I wouldn't say distractions, but rather options. Kaya parang ang hirap magbuo ng mga junior. Yung parang junior apostolada, junior CWL. Kasi ang dami ng options eh. They also get involved, pero hindi na nga automatically dun sa footsteps ng mga predecessor, sa mga magulang. Do you know, according to the mind of the Holy Father, who is the head of the Apostleship of Prayer all over the world, once you pray the morning offering, automatically you are a member of the Apostleship of Prayer. Yung mga nagmi-meeting, these are those who propagate and they get a special training in theology and in practicality in their own parishes. So hindi kailangan na imposition, Mons? Hindi po. Kaya nga, maybe you notice that sa mga parokya, before the beginning of the Mass, they pray the morning offering. Yes, yes. So automatically, those who are present there are members of the Apostleship of Prayer. So ang ganda nitong pinag-uusapan natin, Mons, kasi nga this year has been declared to be the year of prayer. So, syempre dapat ang frontliners natin dyan, edi yung mga apostles, mga apostolada ng panalangin. Hindi kasi, po. Hindi? Dapat ang mga pare. Ikaw, Mons, Tingnan niyo, mag-deepen yan. Ang mga Muslim, they are supposedly to the call of their imam from the turret, calling everybody, all the Muslims to prayer. They pray 5 times a day. True. 5 times a day. Yung formal prayer. Yes. And we priests, they got that from the system of the Catholic Church, because Mohammedanism came 500 years after the birth of Christianity. They got that from Christianity. And we are supposed to pray the office of the reading very early in the morning prayer before the Mass, daytime prayer, evening prayer, and night prayer. I wonder how many priests are still doing it. Baka naiwan na lang po sa Vespers tsaka sa Lauds. At least may minimum
bare minimum. Kaya nga, siguro sa dami rin ang ginagawa, kaya it is better to pray very, very early in the morning bago pa magsimula ang trabaho. Tsaka sabi mo, Mons, kanina, do sa last episode na, previous episode, di ba? Sabi mo, kalimutan na ang lahat, wag lang ang panalangin. Totoo po yun. Sapagkat dyan tayo kukuha ng lakas. Totoo. At naniniwala ako, Mons, kasi hindi ka aabot sa puntong ito ng buhay mo kung hindi mo talaga pinanghawakan ang buhay panalangin. Ay, naku po. So, Monsignor, gusto ko malaman sa age mo ngayon, so marami ka nang naging parish assignments at kung ano-ano pa. Ang tanong ko ay, naaalala mo po, kasi kung kami, First Love, ang hindi namin makalimutan, syempre kayo meron din yung first parish assignment. I was ordained nearly 24, when I was 24. Almost 23 years. A few weeks before I got into the age of 24. December 23, 1967. And right afterwards, the ordination, I was given the assignment sa San Felipe Neri. Mandaluyong. Sa Mandaluyong. As assistant to Father Pantaleon de Guzman of Pape Memory. With Father Anastasio Gapak, we were two assistants. And to gather the young people, I started a choir. Singer ka pala, Mons. Yun ang nakuha kong maganda kay Father John Bandistin. Isa sa niya ako pinapag-aral sa Gregorian Institute of Manila, and I graduated under the Conservatory of St. Paul's College. Ayun, yun ang San Felipe. So may formal training ka pala, Mons. Hindi lang basta, hindi lang pala. Formal training pala to. Tsaka very strict si Father Bandistin sa music eh. So, he'll give you a book, Liberus Valles. He opens it and say, sing. And then analyze the notes. What kind of note? Because Gregorian chant does not use the ordinary notes. We call it the neumes. And from there we go to polyphony. Anyhow, that is how I gathered the young and the old together. And we presented so many concerts. Alapang CCP noon sa Pilem Life Auditorium. So talagang nagkaroon ng ng mga recital. Then I was assigned after 1 year and a half as a chaplain of UP. The year 1970, the time of the great barricades, the great uprising of the youth. So yan po ba yung Holy Eucharist Chapel? Yeah, Holy Sacrifice. Together with Father Unson, Antonio Unson. And at the very nagkagulo na po, sinara na ang buong UP, nag-declare na ng independence, the Republic of UP. Sila Bacolinaw, si Nelson Navarro, sila Cervantes. Naiwan ako doon. Ngayon, uma-attend ako ng mga teach-ins. Madalas ako natutulog sa karsada kasama ng mga UPSCA. Hindi ko sasamahan walang mangyayari. Makukuha silang makukuha ng buong. Mo talaga. At bika nga, music suits the most savage beast. So I started again a choir, UP Community Choir. And we presented sa iba't iba. Unti-unti yung mga matitigas na mga communist student, unti-unting na-attract sa music. Na-attract din sila sa misa dahil they have to sing during the Mass. At nainggit, nung ako'y magpipresent ng concert sa Abelardo Hall, may threat sa amin, sa akin lalo na napasasabugin yung Abelardo Hall. Kaguluhan po. Ma-aksyon ang buhay mo, Monsignor. Ako po, kung gabi, pumupunta ako sa mga barricades, tinitingnan ko yung mga
kakilala ko. At umattend din ako ng teach-in sa mga classroom ng mga cadres nila. Buti naman matibay ang aking stand, ang aking position dahil sa mahusay nga upbringing namin sa philosophy. Napag-aralan namin yung libro ni Karl Marx, Das Kapital, 2 volumes yun. Kaya alam ko ang paraan ng yung kanilang Red Paradise, lahat-lahat na. At hindi ako naganyak. At nakuha ko pa nga yung mga estudyante yun. Pero hindi lahat. May mga napahiwalay din. Yung presidente na tanging anak ng 2 profesor na very close Catholic, umakyat sa bundok. Hindi ko na narinig. Pero na isang bass singer na umakyat din sa bundok nang bumalik, nasa kahon ng sapatos ko na lamang, mga buto na lang kalansay na. So sad. At hiniling daw na ako magmisa sa kanya. Kaya pinagmisa ko, habang nagmimisa ako at kumakanta yung choir, wala na ako sa UP noon, ay nagkakanta ng international lahat sa paligid ng simbahan, sa grounds. Ang gulo po noon, pero hindi ako natinag. So, Monsignor, ito ay martial law years? Martial law years. Maganda ho nababalikan natin itong kasaysayan kasi may iba-ibang mukha ngayon, ano? At least nakikita natin yung isang facet. Kasi kung hindi ako nagkakamali, Monsignor, very crucial yung naging role mong yan kasi maraming pari tayo na umalis din eh. Di ba po? Namundok, kasama rin mga namundok. Of course, no judgment, pero kung hindi ka nga talaga matibay, kung hindi matatag yung foundation, possible. Kasi may mga teach-in talaga and because of the atrocities also. So sa'yo, Monsignor, buti hindi mo talaga sinuko yung iyong pagkapare. Ako nga ay nanghihinayang sapagkat isa sa mga kasamahan ko, pero matanda sa akin, ay si Father Louis Halandoni, na siyang head ng. Actually, si Joma Season is, wala namang alam yan eh. It was really the spirit behind the Communist Party in the Philippines is Father Louis Halandoni. And I wish I can talk to him again and ask him, why did you embrace totally, completely communism? So much so that you left the priesthood. So, ang hirap, ano? Where do you draw the line? We do not condemn them, but we try to pray and understand them. Ngayon po, meron din, pagkatapos noon, yung isang lugar sa nasakop ng San Felipe Neri, iyon ang Barangka, ay ibig ng gawing parokya. Dati-dati na ako nasa San Felipe Neri, doon ako lagi nagmimisa, tsaka sa hulo. Ngayon, sa umaga, nasa UP ako. Pagkahapon, nagko-commute lamang ako, pumupunta ako sa Barangka. Wala pang kumbento, wala pang simbahan. Pero lamang kubo-kubo at yung lupa na i-donate sa simbahan ng munisipyo. Doon ako nagsimula. Monsignor, yan ay ano ng parokya ngayon? San Roque. Barangka. Ng Barangka. So talagang ang dami mo palang pinagdaanan, Monsignor. So sabi mo, kubo lang yan nung araw, pero ngayon ay isa ng malaking simbahan. So, Mandaluyong, ang alam ho namin, hindi lang EDSA ang magulo. Pati Mandaluyong ay punong-puno. Yung kumbaga, ang dami na, crowded na talaga yan. So, nung araw, hindi pa yan na itsura niyan. Hindi pa po itsura, pero marami na rin nakatayo mga istruktura. Alam mo ba, Monsignor, bakit ba naging Mandaluyong yan? Yung pangalan? Opo, yung pangalan. Sa pagkakaalam ko po, yan ay Madaluyong. So, ibig sabihin may tubig dyan? Actually, nung araw daw, yun ang sabi ng mga naringgan ko. Pero wala akong talagang data from strict research.
ang Manila Bay hanggang diyan. Kaya hindi ba ang Maynila came from Maynila? Yes. Swampy. Tama. Kaya iyan, ang tubig ay maabot hanggang diyan sa... Kaya nga ang Mandaluyong hanggang sa may Quezon City ay puro matitigas na adobe yan. Totoo. Diyan humahampas yung alon ng galing sa Manila Bay. Kaya iyan ang kinuha nilang salita, Madaluyong hanggang naging Mandaluyong. Tama. So may mga pinanggagalingan po kasi, no, yung ating mga nakagisnan na, pero may history yan. Tapos yung kay Monsi natutuwa ako kasi yung San Felipe Neri, ang tanda-tandang simbahan na yun eh. Pero ganun na talaga itsura nun, Opo. Mons? Hindi nagbago. Sa loob lang napaganda. Pero yung structure, except yung kumbento, sinakop na ng eskwelahan ngayon eh. Okay. Opo. San Napalawak Felipe na Neri yan, Catholic School. At yung mga pari, nakatira na lamang sa may sacristy. So yun basically ang nabago. Kaya nung araw, umaga, nasa UP ako, nagmimisa ako. Pagkatanghali, nakikikain lamang ako ron. Takbo na ako sa Roque. Wala pa akong tirahan doon. Kaya umuwi ako sa bahay namin Santa Cruz. Pag uwi ko, nag-jeep lamang ako. Nagkakagulo dyan sa Recto. Nagde-demonstration dyan sa Ligarda. Mga rallyista ng Menjola. Oo. Ayun, naglalakad lamang ako dahil walang pauwi sa ako sa amin sa Santa Cruz. Matutulog lamang ako roon. Tapos madaling araw, takbo na ako ulit sa UP para magmisa ng 6 a.m. Mga ilang taon nang tinanas kong ganoon hanggang sinabi sa akin ni Cardinal Santos, pagpapatayo na kita ng kumbento. At saka kanyang hinamon ang mga tao, kung ano man ang ma-raise ninyong pera, dodoblihin ko. Kaya nasimula na yung simbahan. Maganda noon, sa UP, nakaibigan ko si Napoleon Abueva. National artist. Hindi pa siya national artist. Sabi niya, lahat ng artwork sa iyong bagong simbahan, ako ang gagawa. Wow! Kaya ako makita mo yung crucifix doon, yung altar, yung baptistry, at yung mga yung St. Peter, St. Paul, St. John, na naroroon sa tagiliran ng matataas yun. Napoleon Abueva pala yan. Lahat Naku, yan. fortune na yan, Monsi. Naku, I think art-wise yan ang pinaka-most expensive na parokya. I hope they realize that too. Yun na nakalulungkot. Yung ibang mga pare na hindi nalalaman yung kahalagaan, ibig sirain, baguhin, palitan. Sapagkat alam mo, yun ang hindi maganda sa amin. Pagka may bagong pare, ibig yung nakaraan, alisin at yung kanyang idea ang isang ipatupad. Monsi, ganyan din naman sa amin, sa mga laiko, sa pamilya. Pinaghihirapan yung mga ancestral houses. Pero pag pinamana na at nag-take over na yung mga anak-anak, agad-agad, naku, gagawing kondo yun. Gagawing building yon. Kasi para sa kanila, parang, teka muna, pangit na sira-sira, mas malaki pa yung costing yan. So, ang punto lang naman natin dito, Monsi, kay simbahan, kay pamilya, kay lolo, kay lola, we also have to respect our past, the history. Kaya ngayon ho to, lagi tayong nagkukwentuhan, di ba, lolos and lolas, tuwing Lunes, kayo ay nag-tune in dito sa TV Maria para sa ating programa kasi pinagsasama-sama natin yung mga gandang alaala na yon para marirealize natin and we learn to appreciate more. Bakit tayo pumunta sa puntong ito ng buhay natin? It is always because of the past. Para magkasama yon, bibit-bitin natin into a better future. Para sabi nga, Monsignor, di ba, dapat laging today is better than yesterday. But do not remove the yesterday. Just become a better version of the past.
pero do not erase. Kasi pag in-erase mo, magkakaroon ng mga revisionism, di ba? Sa ating kasaysayan. Kaya ikaw, professor ka ng history eh. Kaya magandang ma-interview natin si Bishop Curtis kasi alam ko siya ay naging estudyante mo. Kaya sa susunod nating episode, mapapanood din natin yan, abangan natin kung paano mag-relate yung dating teacher at dating profesor sa kanyang estudyante. So, Monsignor, ngayon nandito naman tayo sa pagharap into the future. Paano ho ba, dapat po bang katakutan ng lolos and lolas natin yung magandang sakramento ng anointing? Kasi minsan, syempre, ang lolos and lolas na yung labas-masok sa ospital, minsan hindi pa rin sila open pag kumuha ang apo ng pare at nagpa-anoint. Minsan nagagalit pa sila. Nga, mangyari siguro kasalanan din natin. Dahil ang dating pangalan ng anointing of the sick ay extreme unction. At nakalagay, ultimo na, katapusan mo na. Kaya kapag tumatawag ng mga pari para sa anointing, sinasabi nung may sakit, ako ba'y mamamatay na? Ako ba ay kumbaga iniitsapwera na ninyo? Hindi po. Kaya nga pinalitan yung anointing of the sick. Ito ay para doon sa mga may sakit na malubha. At saka, dati-dati minsan ka lang bibigyan ng anointing. Kaya as many times that you get sick, you can be anointed because alam po ninyo, pagka tayo nagkakasakit, hindi lang humihina ang ating katawan, humihina din ang ating resistensya sa kasamaan. Yes. Madali tayong mahulog sa tukso, madali tayong mawala ng pag-asa. Ang despair, yung kawalan ng pag-asa, ang madaling pumasok sa atin. Kaya marami sa Home for the Aged sa Amerika at sa ibang sa Europa na nagpapakamatay yung mga matatanda sa Home for the Aged. Dahil dumarating yung sakit ng katawan, sakit ng walang pag-asa, kaya sila ay humingi na yung tinatawag nating mercy killing o euthanasia. At ito ay napakasakit. Malaman na sa katapusan ng buhay mo, yung pamana na walang ka ng pag-asa. At ang simbahan ay mayroong practice na huwag kang ililib, huwag kang bibindisyonan sa loob ng simbahan. Hindi kayo papasok dahil ewan ko po ngayon kung ano ang pag-iisip ng simbahan o pag-iisip ng maraming pari na iyan ay excommunication, with the penalty of excommunication. Sabi ng iba ay bibindisyonan ko rin yan dahil baka nakapagsisi yan. Baka we do not know. Pero sa akin po, hindi naman yung tao ang ating pinaparusahan, kundi yung ginawa niya na makapagbibigay ng masamang halimbawa sa mga susunod na mga tao na makakarating sa ganoong katatayuan sa kanilang buhay. Na kung saan sa tindi ng hirap na dinadala ng katandaan at sakit ay mawawalan sila ng pag-asa. Akala nila yung pagpapakamatay ang pinakamadaling tapusin ang kanilang paghihirap. Ngayon, meron pang isang umiiral ngayon, yung mga Pentecostal, kung saan nagpapahid sila ng olyo kahit kanino man. Kinakailangan po talaga ay makapagkumpisal kung malakas pa, sapagkat the anointing of the sick is also the sacrament of the dead. At kaya ay mahihandaan sarili nila. Hindi yung kahit na wala kang sakit, dahil nakita mo nakapila sa simbahan yung mga tao, pipila ka rin. Iyon ay nakuha, ewan ko lang po correct me if I'm wrong, nakuha natin sa mga Pentecostal. Yun ang kanilang mga practices, yung nagpapahid sila ng olyo. Kaya madalas, kuminsan, may humingi sa akin ng oil of the sick. Sabi ko, bakit? Magpapahid po kami sa aming prayer session.
Eh, ewan ko kung ganoon din ang ginagawa ng maraming pare. Kahit sino pa man, basta mass, healing mass, pwedeng bigyan ng anointing. Pwede lang po yung mga may malubhang kasakitan, yan ang pagkakaalam ko. At yung mga senior citizens, sapagkat old age is considered by the church as a sickness. Kaya kapag anytime they would go. Kaya nga po. At saka tulungan sila sa mga tukso at panghihina ng kanilang kalooban sa panahong ito. They need Christ in a very special way in their old age, in their sicknesses, and in their debilities. So napaka-bait po ng ating simbahan, napakayaman ng ating simbahan na inaalagaan tayo hindi lang dun sa ating womb, but even until tomb, alagang-alaga yung ating mga kaluluwa. Kaya lolos and lolas, magandang pananaw dun sa anointing of the sick, hindi na siya extreme action, hindi na siya yung final, hindi na siya yung finale, kundi itong magpapalakas lalo't higit, hindi lang sa katawan, kundi sa ating espiritu. For your final words, Monsignor, before your final blessing. We have a saying in theology, Deus vult ut omnes homines salvifieri. God wants all men to be saved. And He will do everything, all the graces possible to bestow upon us so that we will be one with Him in heaven. Kaya po, sa ating mga may edad na, sa ating mga senior citizen, huwag tayong manghihinawa sa ating pagtawag sa Panginoon, sapagkat siya lamang ang tanging lakas, pag-asa at ang ating kinabukasan sa Kanya. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa at tayo'y humawag sa at naway ang buhay natin ay magsilbing halimbawa sa mga nakababata sa atin, sa ating mga anak, sa ating mga apo at sa mga kabataan ngayon na para bagang ang nangyayari ay ang buhay natin ay para sa daigdig lamang na ito. Na lahat ng kasayahan, kaaliwan na naibibigay ng daigdig na ito ay ating dapat maranasan, madama, at magkaroon tayo ng karanasan. Naway magkaroon tayo ng pagbabago, wika nga sa wikang Grego, metanoia, the change of heart, the change of our mind, the change, holistic change of ourselves. At lahat na ito hinihiling ko sa ngalan ng ating Panginoon, si Jesucristong nabubuhay, naghahari, magpasawalang hanggan. And may the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. At sa ating pagtatapos, nais kong iwan din sa inyo ang salita ng Diyos from 2 Corinthians chapter 4. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Let us praise the Lord and give Him thanks. So, samahan nyo kami sa darating na Lunes at magkasama na si Bishop Cortez at si Monsignor Emmanuel Sunga. So, abangan nyo ang episode na yan next Monday. So, maraming salamat, dear Monsignor Emmanuel Sunga. And thank you sa lahat ng ating followers. Till Monday, see you again. Bye-bye.